Ang DNA testing para matiyak ang iyong kadugo. 100% nga bang garantisado? Ito ang tanong ng isang pamilya sa Ilocos Sur. Madalas itong plot o twist ng mga soap opera. Dok, ano na po resulta ng DNA test? Ako ba ang ama ng bata? Sa DNA, magkakaalaman. DNA o deoxyribonucleic acid test sa mga nagkiklaim na magkadugo. Matibay ding ebidensya sa crime scene kapag tinignan sa microscope. Parang mahabang tali ng molecules na naglalaman ng lahat ng impormasyon ng pagkakakilanlan ng isang nilalang. Dito sa Pilipinas, aapat pa lang ang DNA laboratory. Sila mismo ang sumusuri ng mga specimen. Hindi lang po sa Institute of Pathology ginagawa ang DNA testing, ano? Meron din po kami sa Research and Biotechnology Division. Malaki po ang menu ng DNA testing ng St. Luke's. Para isagawa ito, kailangan ng tissue sample. Pwedeng buhok, balat, dugo o body fluids. Pwedeng swab na ipinunas sa loob ng bunganga. Sa pamamagitan ng mga sample na ito, malalaman kung sino ang iyong kadugo. Matatandaang ang mahigit 30 taong paghahanap ng Filipino-Australian na si Jojo de Carteret sa kanyang tunay na ina, tuluyan ang natuldukan nung nag-match ang kanyang DNA sa DNA ni Nanay Herminia. This is a happy day. Sa pamamagitan din ng DNA test, umaasa si Marilyn at ang kanyang mga kapatid na makukumpirma nila kung ang natagpuan nilang tao ang kanilang kapatid na si Philip na 3 dekada nang nawawala. Domestic helper sa London si Marilyn. Kwento niya, 6 na taong gulang noon ang kanyang kapatid na si Philip nung mula sa kanilang bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur, dinala ito ng kanilang ama sa Maynila para dumalo sa isang kasal. Pero hindi sila agad nakabalik ng Ilocos Sur, namalagi ng ilang buwan sa R. Papa Street sa Obrero, Tondo. Hanggang dumating ang December 10, 1990, ang petsang hindi malilimutan ni Marilyn. Siyempre, as a kapatid, mahirap. Lalo pag ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Wala namang nagsabi sa akin na kasalanan ko. Dahil hindi ko naman talaga siya winala. Alam ko hindi siya lalayo sa doon. Inakala ni Marilyn na nagpunta lamang si Philip sa kabilang kalsada. Pero makalipas ang ilang oras, hindi na ito bumalik pa. Naitawag namin sa Alabang na nawawala nga si Philip. Pumunta lahat sila sa Maynila. Pero lahat ng mga presento aron ng Caloocan, napuntahan namin. Hanggang nagtulong-tulong na silang lahat para hanapin si Philip. Nagbigay kami ng mga flyers sa Balintawak. Sa bawat mga kamag-anak namin sa may Mindanao, Davao, sa Mindoro, nagbigay din kami ng mga flyers nila doon para ikalat. Baka daw po kinuha ng sindikato, ganun po, may mga ganun po sila. Tapos may sinasabi din po sila na yung kapatid mo alam doon sa ilog sa inyo, baka tumalon sa estero. May mga ganun pong speculation, kaya talaga pong parang hopeless po talaga kami nung time na yun. Ang panganay nilang si Almeric na jeepney driver, inikot na raw ang buong Metro Manila, pati na ang mga kasuluk-sulukan. Mahanap lang si Philip. Lahat ng batang naglalaro, siyempre pagkayong one. Habang tumatakbo ko, siyempre, maski na masada ako, lahat ng kuan ko, saan ako basta ganun. Walang tigil yan, maski anong puntahan ko, gano'n ako. Siyempre, umaasa pa lang makita ko. Ang masakit pa raw noon, kamamatay lang ng kanilang ina. Siyempre, masakit. Ilang araw o linggo o buwan, ang Christmas namin hindi masaya. Dahil nasa probinsya na kami, wala na yung bahay, pinasarado na. Wala naman na kami matirahan, wala din kaming talagang magagamit na pera. Hanggang taong 1991, naparalisa ang kanilang ama matapos pumutok ang appendix nito. Mula noon, itinigil na muna nila ang paghahanap kay Philip. Hanggang ngayon, sinisisi ni Marilyn ang kanyang sarili. Kaya nung nasa abroad na ako, ang kapatid, siyempre, as a kapatid, ako ang kasama. Masakit. Hindi ka nakakatulog.
matagal na panahon. Hanggang ngayon, ganun pa rin pag nakakaalala. Tuwing mag-August 3, ang birthday ni Philip, ina-upload ni Marilyn sa kanyang Facebook account ang flyers na ginamit nila noon sa paghahanap kay Philip. Hanggang noong 2013, isang mensahe ang natanggap niya mula sa isa nilang kababayan sa Ilocos. Si Ate Marilyn po nagsabi sa akin kasi tinawagan daw po siya nung sinasabing Josephine. Matagal na daw po niya nakita yung post namin. So nag-doubt daw po siya na nagkwento yung co-teacher niya na yung nanay niya ay may inuwi after niya mag-shopping para sa Christmas. So nagkaroon po ng kutob, baka ito yung brother mo kasi kinakukonsyensya ako kung hindi ko sasabihin sa'yo. Malaki rin daw ang pagkakahawig nito sa nawawala nilang kapatid. Para makasigurado, pinuntahan ng kanilang kapatid na si Madonna ang sinasabing baka si Philip. Masaya naman na parang kinakabahan, nilalamig na hanggang titig lang ginagawa ko. Nung nakita niyo po siya, may naramdaman ka bang bukso ng dugo? Meron naman. Ang tinutukoy na maaring kapatid daw ng mga Fariñas, si Jeffrey, na nakatira na ngayon sa Hawaii kasama ang kanyang pamilya. Kwento ni Jeffrey, nagulat daw siya noon nung may dumating sa kanilang bahay. Siyempre po, nagtaka kung bakit ako kasi wala naman po akong ano doon. Ang pagkakaalam ko, nanay naman yung talagang mama ko. Ayon kay Jeffrey, nakilala rin niya ang iba pa niyang mga posibleng kapatid. At sa hindi rin daw malamang dahilan, magaan ang loob niya sa mga ito. Nung pong pumunta kami ng Alabang, naging close po kami. Ang bait-bait po kasi nila kaya po pinapakita ko rin po na okay lang po na pakisamahan ko sila. Katunayan, noong ikinasal si Jeffrey sa Pilipinas, taong 2015, imbitado ang magkakapatid na Fariñas. Parang siya na nga yung kapatid namin. Dahil ang sabi ng mother niya, maigi naman, nabasa ko yung lahat yung mga message mo kay J. Dahil J ang pangalan niya sa pamilya niya. Ang sabi, maigi naman at napunta kayo sa kasal ng kapatid niyo. At nung nakita raw nila noon si Jeffrey, laking gulat nila na kamukhang-kamukha nito ang nawawala nilang kapatid. Dahil dito, mas umigting ang kanilang paniniwala at pag-asa na baka si Jeffrey nga ang matagal na nilang hinahanap na si Philip. Yun nga po ang nagpapasel sa utak namin Kung talaga pong anak nila, i-claim po nila, yung i-claim na kapatid nyo yan, anak ko yan. Yung parang wala po silang ganong reaction. Kaya noong 2015, nagpa-DNA test sila. Ang nagpa-DNA test po yung isa ko pong kuya, tsaka po si Jeffrey. Para matapos na po yung paghahanap o ano man, yun po, pumayag po akong nagpa-DNA test. Si Jeffrey nga ba at si Philip, iisa. Ang resulta ng ginawang DNA test, 24% match. Mababang porsyento lang daw para maituring silang magkadugo. It should be 80% and up. Unlike ang paternity test na direct yung kanyang test result na napakadaling i-interpret, pag relationship DNA test, katulad ng siblingship, naiiba yung percentage of probability. Sanay na ako na gano'n na parang laging dismayado dahil lahat naman ng for ganito, ganyan, di umaasa ka na naman, tapos parang nasanay na ako. Hindi, napalapit na rin kasi siya Parang ganun pa rin yan. Kapatid pa rin din ako namin sa kanya. Maliban dito, meron din palang naitago si Jeffrey na baby pictures niya, pati ang kanyang birth certificate, patunay na hindi siya ampon o kadugo ng mga Fariñas. Samantala, kahit 2015 pa lumabas ang DNA test results, gusto pa rin ng magkakapatid na Fariñas na maliwanagan pa kung bakit 24% lang ang match ng DNA test results nila kay Jeffrey. As per your test result, 23.54. However, dito po sa bracket na binigay ng laboratory, kapag 25% and below, it means an exclusion. Ang ibig sabihin po,
Hindi po sila biologically related. Kung naman gusto nyong malaman yung kung tunay silang magkapatid, it should be at least 80% pataas. Opo. Sa kabila rin daw ng lahat ng ito, kapatid pa rin ang turing nila kay Jeffrey. Baka hindi nga talaga siya. Samantala, tuloy ang paghahanap ng magkakapatid na Fariñas kay Philip. Ang dami na talaga namin gisirap sa paghahanap sa'yo. Parang hindi namin kaya mawala sa mundo na hindi namin alam kung anong talagang nangyari sa'yo. Sana may mga taong nakakita sa kanya noon. Maawa naman po kayo sa amin. Tanggap naman po namin kung ano naging buhay niya. Ang importante lang po sa amin, malaman lang po namin kung nasaan po talaga siya. Mula Ilocos hanggang Manila at London pa, patuloy silang nananawagan, umaasa.